Saan mo hinuhugot tong mga emosyon na ibinibigay mo doon sa performances mo at sa mga kanta mo? Sa parap ng TV, di ba? Parang chami-chami, ano. Pero pagdating sa totoong buhay, buisit. Wala na. Tulad, Pag ganito ko pala siya dineliver, mas iba yung sakit, mas iba yung dating niya. So, naku, may tips sa susunod na video. alam mo na. Naiyak ako dun sa... Anong nangyari sa ating dalawa? Alam mo yung mga tsokolating ganyan, isang kainan yan sa In akin. short, pasaway. Ano po yung mga pinag-aawayan niyo usual? Bilang fire and ice. How's it working with her? With your wife? Oh my gosh. Puti, please be careful with your health. I love it! Ay, paano? Hello, friends! Hello, buddies! Nako, another bonding session awaits dito sa kwentuhan na may inuman kasama mga kaibigan na laging game na game na game sa kantahan. Tandaan, there's always a reason to celebrate. Kaya naman, Let's drink to that! hello, friends! Hello, buddies! Every day, there's always a reason to celebrate. Kaya naman, let's drink to that! Grabe, punong-puno ang ating studio. Yeah! Wow! Studio audience na tayo. 7,000. 7,000, hello? Nako. Okay, ang question ko is, kailan ka huling humugot? Ay, Sin yung hugot ng feelings, ganyan. Ay. Emot na emot. hinuhugot ba yun? Ay, sorry. Hindi ako ate, matagal na kasi masaya na ako ngayon. At syempre, kaya ako nabanggit niyang salitang hugot kasi eto na, ang ating guest drinking buddy of the week ay hugotero. Ay, Ay! nako, isa siyang singer-songwriter and OPM hitmaker na talaga namang ang daming pinaiyak. Nagpaiyak sa atin with his string of hugot songs. Sana ako dyan. Ako Yes, din, ako ate, din. di Lalo mo? sa videoke. Iconic talaga. Pero eto na nga, emosyon kung emosyon talaga pag siya na ang kumakanta at sumusulat ng mga kanta. And today, sigurado makakadama rin tayo ng feels as he share the story of his life and of course, his recent wins, hindi ba? Okay, kasing lamig naman talaga ng boses niya ang kanyang pangalan. Diba? Let's all welcome ang aking kuti. Ay, sige! Ay, IC. Mwah! Hello po! Ayun na sila. Please be careful, may heart reunion na naman pala ito. Yes! Nako. Eto na, walang halong etos to. Totoo. Lalo na yung mga pagdating ng panahon, Ay, thank you. para lang sa'yo. Ah. Iyak na iyak ako dun sa Anong nangyari sa ating dalawa? Yun, and more. And essentially because, hindi lang sa sa lyrics, pero kung paano mo siya kinakanta, parang punong-puno ng emosyon. Yung kulang na lang and a tear fell. So, saan mo hinuhugot? Saan mo hinuhugot tong mga emosyon na ibinibigay mo doon sa performances mo at sa mga kanta mo? Iba-iba talaga eh. Kasi may mga songs na napagdaanan ko naman. Diba? May mga songs na kinakanta ko na hindi pa. I think malaking tulong na naging artista ako. Yes, oo, it helps eh. Kasi especially na-train din ako sa musical theater. So, syempre, we all know na sa musical theater talagang you need to give life to the song, embody the song. And so yun, it's a mixture of that. It's a mixture of raw emotions. It's a mixture of suppressed, di ba? Mga suppressed na mga pakiramdam. And siguro just making sure na when you say the lines of the song, the words, you pick and choose yung mga salitang gagamitin mo like how we are, di ba? When we say our lines sa isang script na, itong line na to, pag binasa mo kasi yung lyrics ng kanta, basahin mo siya as a script, basahin mo siya or as a poem, di ba? And then makikita mo, uy, pag ganito ko pala siya dineliver, mas iba yung sakit, mas iba yung dating niya. Tips sa susunod na video. Alam mo na. Mamimili ka ng mga lines na bibigyan mo ng emphasis, ng diin, Yeah. ng ganyan. Or kung ano yung masasabi mong nakaka-relate ka. Because, yun nga eh, di ba parang what makes a song or parang a song very relatable is when the singer shares the experience yung sarili yung sa kanta. So, syempre ikaw, bilang manganganta, it's your job to look for that.
Pero eto, mag-backtrack po tayo ng very late. Kasi ang unang pagsasama niyo po, hindi ba si Maya at si Kute? Yes. Be careful with my Be heart. careful. Hindi ba? Ano yung first impressions niyo sa isa't isa? Ay, ganito pala si Jody. Ay, ganito pala si Ice. Ganyan. Okay, ako honestly, my first time working with you talaga yun, no? Kasi si Jody, I would see her, like, guest kami minsan sa mga TV shows or makikita ko siya. But ako, ever since kasi nagsimula si Jody, pag nakita ko siya sa I really have high respect for you ever since. Oh. Kasi, hindi kasi ako fan ng showbiz na tao eh. Mhm. I mean, okay, for those of you who are watching, when you say showbiz na tao, ito yung sa harap, mabait, sa harap ng TV, di ba? Parang chami-chami, ano. Pero pagdating sa totoong buhay, bullshit. Wala na. Ano ba yan? Oh. Di ba? Tulad. wala. Pang ibang show yan. Blind item Hindi pala. tayo ganun. Nako, let's drink to that. So, and ako, nakikita ko si Jody, she's a very good actress, alam mo yun. So, you have all these beautiful first impressions. Pero sabi ko, doon magkakatalo kapag nakasama mo na yung isang tao. And siguro masasabi ko na nung nakasama ko siya, sobrang mas lalong lumalim yung respeto ko sa kanya, hindi lang bilang artista na, pero bilang tao. Like, she really cares for people sa set, alam mo yun. And what I appreciate about Ice is enjoy talking to him about so many things. Basically, parang anything under the sun, napapag-usapan namin. Ang lalim niya kasing tao. So, kunyari, simpleng question, parang kung saan na siya mapupunta. Yung parang ako yung, na-nosebleed na ako. Malalim Ang masyado. dami ko rin natututunan sa kanya. Ibang-iba rin kasi yung perspective niya. Chika talaga. At saka parang kung sosobra natin yung backtrack, parang hindi mo aakalain yung ganun kalalim na conversation sa isang batang gumaganon-ganon sa it mo. Nagsimula kasing gano'n yan, pero gumagano na tayo naman. Lumalalim talaga. May Oo, digging. ang cute. Oo, kasi nanood ako dati na ng na Itbulaga. Itbulaga. Kasi yung tito ko set designer doon. Ano ba? Oo. So, isa ako sa mga studio audience. Tapos may picture tayong dalawa. Let's watch this. Nagulat ako. Walang LED, walang LED. Pero hahanapin ko ang photo na yan. Bilang marami pa yata tayong pagchichikahan dito. At mukhang uhaw na tayo lahat katulad ko. Kaya naman i-reveal natin ang drink of the day natin. Isa nga ito sa mga paborito ni Direk Ice na Green Mango Shake. Bakit nga po ba Green Mango Shake? Asim siya eh. Mahilig ako sa mangga, pero hindi ako fan ng ripe mango shake. Kasi, Kasi parang nakakain ko na siya eh. Ito parang because of the acidity, parang may kick na nagbibigay ng saya. okay. Ng asim. So, minsan kapag bored gagano ko lang, saya. Uy, mangga. Naku, eto naman, natatakam na ako. So, i-ready na natin ang ating mga pangtagay. Yes. Okay? Sa mga recent wins in life ni Ice. Kaya naman, Let's drink to that! Yes. Kuya Dennis, maraming salamat sa aming resident mixologist. Salamat po. May alamang putong kasama. Ay, the best. Uy, ay, parang sumakit yung ganto. Alam mo yung biglang... Yung bagong toothbrush ka? Yun na nga eh. Kasi biglang gumanon Ay, kasi hindi ako nag-toothbrush ngayon. Ako rin po, kaya Kaya nasarapan ako eh. walang problema. Sarap na. This may come as a shock sa marami ha. Pero, kaka-overcome mo lang daw ng fear of songwriting. Ba? Ay, doon ako nagulat. Bakit? Paano? Saan at kailan? Actually, it's still a fear that I am constantly overcoming. I think when you write songs kasi, parang you're really sharing a part of yourself. Kasi it's easy naman to share a part of yourself, right? But, putting it in such a way na maganda yung pagkakasulat mo, di ba? Maganda yung lalabas na melody, etc. I grew up in this industry. And I'm sure you know that it has its expectations. Di ba? Ang nangyari sa akin, sa sobrang naging ang taas ng standards ko sa expectations ko sa sarili ko at bilang isang Virgo, sobrang naging perfectionist ako. Paano nyo naman po slowly ino-overcome itong fear nyo of songwriting? Alam mo, a huge factor talaga is my wife. Kasi Lisa is a very good writer. A very, very good writer. Recently, she just finished she wrote a play in Choosing. Oh, wow. Yeah, Talaga. and it was nominated for Best Play. Alam mo yun? So, she's a very good writer.
So, alam mo yun, yung parang siya talaga yung nag-uudyok sa akin. Tapos kapag may mga things na feeling ko, kulang ako, she'll support me na, love, let's try to edit this. Okay, what do you feel na ano? Siguro yun lang yung kailangan ko noon. Na kaya hindi ko siya magawa kasi I really felt like I was by myself. But this time, I found a partner na who I can tell everything to without fear of being judged. Yun. Beautiful. Happy Pride! Iba talaga nagagawa ng pag-ibig. Yeah! Oo, kasi, di ba, nag-perform ka eh. Nakita ko eh. Pakita natin yun. Lil Miss Tang! Yes! Nag-ibang anyo ka bigla-bigla. Oo, eh. ibang nagagawa talaga ng pag-ibig. Okay, so may mga nasulat ka na bang mga bagong kanta? Yes. Merong mga very recent, pero merong patagal lang nasa baol. Oo. As far as even before Lisa and I got together. And that song is actually coming out sa album. I think every songwriter naman has their own parang challenge no? Every time they start writing a song. Ang challenge ko is how to begin. Ang hirap din naman kasi talaga nun. No, parang ang challenge is paano mo sisimulan. Kahit mga exercise, healthy habits. Diba? Pati sa songwriting, how to begin. So, sinulat ko yon. So, nakakatuwa because nag-fit siya dun sa song. So, parang nangyari from paano ko sasabihin, paano ko ba sisimulan na aminin ng lahat ng nasa dibdib. Ayun na. Maintindihan mo kaya o magalit sa akin. Oh. So, pero, nung naggawa ko siya, so, I was only able to write the first verse and the second verse and then the chorus and then that's it. Bitin. So, finally, we decided 2 years ago na, okay, I should have my own all-original album. Hindi ko pa siya naisama, yung song na yun, title kasi na wag na lang pala. So, and then, I was checking my, yung notes ko. So, ay, meron pala ako nito. And then, tinry ko ulit, sabi ko, ay, pwede, mukhang, siya, mukhang may chance. Chugug. So, nung pinarinig ko sa banda ko, sabi nila, ice bitin. Tapos, so, inupuan namin ni Liza. Sabi ko, love, okay, I need help. Kinanta namin, sinulat niya. Nakabuo namin yung bridge. Tapos, nagkaroon kami ng last chorus. May title na kami noon, pero wala pa kaming third verse. Eto na. So, nag-recording kami ng album, ng song. Then, the idea struck. I was able to write the third verse during the recording of our band. So, sabi ko, okay. So, parang, it's really a process. You just have to let it flow. And once it's there, you cannot edit yourself. You just have to write, and then you edit. Kaya naman para sa patuloy na paglikha ni Ice na mga di Ay, malilimutan. ngayon pa lang ba dapat uminom? Sorry naman. Go lang. Dito, inom na ng inom. May refill po tayo. May refill tayo. Inom lang tayo. Akala ko ito sasabihin niyo, let's drink to that, doon na tayo inom. Sorry naman. Sige, inom lang ng Sarap inom. eh. Pero para nga sa patuloy na paglikha ni Ice ng mga di malilimutang OPM songs at pag-discover ng iyong sarili at pag-uncover ng iyong mga ng mga ganap sa buhay na kailangan mong isulat. Let's drink to that. Sorry naman. Pakalahati na ako. Sarap po. Maraming salamat. Pero eto na nga ha, susunod na win, mas focus ka raw ngayon sa pangangalaga naman ng iyong physical health. So, Direct Ice, na-share mo sa aming team na ikaw ay diabetic. Yes. Nako, oo. At dati raw, hindi niya masyadong inaalagaan ng kanyang sarili. In short, pasaway. Pero these days, mabait ka na raw, Direct Ice. Yes. Nakukwento mo kami ng iyong health journey. Siguro na. When muna nalaman mo na diabetic ka and paano yun naka-affect sa'yo, yung news na yun? Okay. I think I was diagnosed mga 10 years ago. 10 years ago? I think, Talaga ako yung Kapatid talaga siya. tigas talaga. Okay. And 10 siguro, years ago. Type 2. Type 2. Okay. Although meron kami layo sa family naman. Pero siguro, so 10 years ago, I was in my 30s. Tanda ako. So, I was in my 30s noon. Wala akong pake. Kasi, hindi natatakot? Kasi para sa akin, yung pag wala akong na-feel na anything physical, kebs. Non-existent Ano ako, siya. oo. Out of sight, out of mind. YOLO ako eh. You You only live only live once. once. So sige, kainin na lahat. Sugar, pa naman ako. May sweet tooth Sugar talaga tooth, ako. So kasi talagang, alam mo yung mga tsokolating ganyan, isang kainan yan sa akin. The best. Diba? Diba? So talagang sobrang, nag-start akong mag-worry when, worry pa lang pero hindi ko pa rin tinigil. Nag-worry lang ako, pero sige, kain pa rin. Nung nagkakaroon ako ng mga certain itchiness in
nether regions. And it's because of that. It's because of the high blood sugar. Okay. Yeah. Kasi So- chance mga bacteria and mga fungi. Oh, yeah. Shocker. So, doon ako nag-start maggamot. So, ano na yan, 3 years ago na nag-start. So, medyo nag-start na ako mag-metformin noon, ganyan. But, hindi ko pa rin tinitigil. Okay. Yung asawa ko, as in wala siyang tigil, love. Sino-check mo ba yung asukal mo? Gusto mo bang mamatay? Wala ka pa pakialam? Kasi talagang, ano na siya, harsh na siya. Pero wala Tough pakialam love pa na rin ito. ako. Tough love na. Kasi hindi talaga nag-work sa akin eh. Kasi talagang, Pwede ba kita i-cut? I'm sure in your head, may gamot naman. oo. Mm. So, parang, totoo naman actually. Oo, minsan yung gamot din eh. Bawi na lang. Kain to, may gamot naman. Nako So, Okay. pero siguro ang pinaka nag-wake up call sa akin, meron akong colleague. And then, I just saw na naglabas ng art card na parang naputulan siya ng paa. Oh. 2 days after, I saw another art card saying na she passed away. Bilis. Okay. Okay. So, I mean, I don't know if it was diabetes, but I kind of heard from the grapevine na it was. And then, pagkadating ko sa doctor, mag-insulin ka na. Oh. Sabi ko, okay, iba na. Insulin na. Sabi ko kasi noon, thinking ko, hindi ko pa naman kailangan yan. Metformin pala. Pucha, insulin na. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko noon, I think I've had a good run with my favorite things in the world. Siguro kaya ko siya enjoy para, lalo na ako regrets. Mali ang thinking. Walang regrets, hello. Kasi YOLO nga. Hindi, di ba? YOLO. Kasi sana pa YOLO ako. Hindi mo ako tularan. Kuya Dennis. Sana walang sugar ito. Ayaw namin makakontribute sa kahit na ano. Pero hindi na raw siya nagko-coke. Tapos, ang rice niya na lang daw ay shirataki rice. Shirataki. Effective shirataki. naman po. Na, Oh, yeah. So, di ba, I have yung freestyle nga na parang glucometer. Pag-check na ng blood. So, it alarms when your blood sugar is low. So, that's my opportunity to eat chocolate. Para pataasan. Para Para hindi ka pataasan. mag-hype. So, Tayo sabi ka ko nga, cheat day. di ba, sabi ko ba, parang weird ba na kapag kapag nag-hype po ako, na-excite pa ako. Parang mali. Pero, Kute, please be careful with your health. I love it! Naipasok! At para sa good health and better life ni Ice, let's drink to that! Yes, cheers! Sugar-free to, ah. Oo. Eto ka na. At finally, big win din for Ice ang pagkakataon. Sorry, ate. Nahirinan ako. Let's drink to that. Let's drink to that, ate. Sorry. Okay, and finally, big win din for Ice ang pagkakataon to build dreams with his partner, Liza Dino. Naku. Correct. Power couple ang atake. So, eto na nga, Ate Jody, Etong si Ice at si Liza, pangarap daw na makapagbukas ng sarili nilang production house at bilang nagsisimula na rin sila ngayon na mag-produce ng films and concerts. Plus, nagpa-manage na rin sila ng mga artists. Toro! Nag-start pa lang. Start pa lang. Oo. Bakit po ito yung pinili ninyong gawin sa buhay? I think it's safe to say that sa lahat ng mga nagtatrabaho sa industriya na to, our passion is really here. Like ako, I started working at 3. Grabe, 3 years old. Wala akong ibang alam gawin kung di ito. Na yun. Alam mo yun? Wala eh. As in, talagang kahit saan mo ako, hindi ko talaga sinubukan ko magkaroon ng, parang hindi ko ma-imagine sa sarili ko sa 9-to-5 job. Talagang, nauurat talaga ako. As in, ang lakas ng ADHD ko kasi. So talagang, kumakawala yung utak ko. Ano yung gano'n? Uy, sadali, mare, focus tayo. Hindi ko magawa talaga. Ang maganda dito sa wife ko, siya yung talagang, since siya yung mas may CEO, parang mindset, nagko-complement talaga kaming dalawa. So, when we started itong Fire and Ice, obviously siya si Fire, ako si Ice, alam na namin kung ano gusto namin mangyari. Parang, we really want to make sure na whatever it is that we put out, it's world-class quality. How's it working with her? With your wife? Oh my gosh. She never stops. Like, ano siya, kung ako chill, kaya nga Ice pangalan ko eh, kung ako chill, siya talaga literal fire. Yung suntok na suntok. Yes. So, I think we balance each other out. Kasi, extremes kami. Magkaiba kami ng personality. Malalaman mo kung ano interest niya kapag iba na yung mga libro sa nag-iiba yung mga libro. Shelves. Or nag-order siya ng mga libro, ganyan.
So ako, natutuwa ako kasi, ako naman, since mas experiential yung pag-gather ko ng knowledge, sa kanya ko nakukuha. Yung mga natututunan ko. Oo. Kasi siya theoretical lahat. Books, ganyan. Or talagang pakikipag-meeting kung ano yun, manonood ng mga churut. Ako hindi. Ako hindi. As in, galit na galit sa akin. Kunyari, may something akong bubuksan, itatapo ko yung manual. Binasa mo may manual. Ay, ko hindi, pero... Diretso assemble. Oo, diretso assemble. Siya hindi, manual muna. So, Baliktad kayo talaga, super. Bilang nandyan tayo sa topic na yan, ano naman po yung mga pinag-aawayan nyo usual? Bilang fire and ice, sobrang extremes ninyo. And paano nyo naman sinosolve din? Creative differences. Nakakatawa kami. Hindi kami nag-aaway sa relasyon, which is good. Okay. Pero nag-aaway kami minsan because of creative differences. Talaga Blurred siya. talaga. Ito, perfect example. So she's our playwright for choosing na script namin. Sabi niya, sige, let's try this process. Sabi niya ganun. I'll write my lines as Stella, and then sagot ka as Mitch. Doon na ako sa, parang nakakapikon na itong sinusulat niya dito. Sasagutin ko rin. Next nakuha niya, gano'n na yung laptop niya. Sabi ko, tapos ang lakas ng pumindot ng May laptop. slab na. Medyo may slab. Sandali, hindi naman tayo nag-aaway, di ba? Kasi parang may pagdadabog na yung pagkuha mo ng laptop sa akin eh. So yun yung mga normally pinag-aawayan namin. We don't even want to call it fights. It's mostly like heated discussions. Discussions. Ganda. Oo. Yeah, kasi parang kami, every time we encounter things like that, nandun kami sa mindset na, okay, how are we gonna solve this? Because we are never about who's right and who's wrong. But once you let it pass, then logic comes in. And that's when we talk. Magandang tip talaga yon sa mga couples, hindi ba? Huwag magbangga, meet halfway, patapusin muna ang height ng emotions Oo. bago mag-usap. Mahirap kasi talaga pag pareho kayong mataas. Sa kahit Kasi sino pala. walang logic doon eh. Kapag ka para kapag filled ka with emotions na emotional hijack ka, all logic goes down the drain. Yes, that's so true. Ganda. Kaya naman, para sa katuparan ng biggest dreams at sa pag-ibig ni Ice at Liza, let's drink to that! Yes! Ganda kasi magalit. Don't be mad. Sabihin nyo rin, let's eat to that. Kasi yung signal Let's ko eat to that. And thank you so much for dropping by sa aming mini party. Thank you. And thank you for sharing some much needed good vibes. Tsaka salamat sa lahat ng mga tips, salamat sa wisdom, at salamat sa lessons na ibinahagi mo sa amin at sa ating mga viewers. Maraming salamat. And the floor is yours. Kung meron kang gustong imbitahan ng ating mga viewers sa album, concert, shows, go. Take it away. Alright. So, I just want to thank everyone for streaming my single, Shelter of the Broken. And yung dalawa pang singles na lumabas, yung Nandyan Ka at Wag Na Lang Pala. And nito lang, no, August 8 kasi I released na the album Being Ice. So, maraming salamat. Sobrang thank you. Sobrang happy ako na a lot of people are enjoying the songs. And this coming September 12 and 13, I have a concert, Being Ice, the live concert experience at the Newport Performing Arts Theater. Sa October 18 naman, Sessionistas concert, it's our third already. Wow, congratulations. So, I just want to thank everyone na nag-support ng first 2 shows namin. And I hope for this one, makaparoon na si Tita Winnie. Ay! At kayong lahat, sana po ay masuportahan ninyo ang show namin. Grabe. So, yun po. Sana manood po kayo. And I'm also part of Petas Walang Aray. Sana po ay manood din po kayo dahil I'm sure you'll enjoy it. So, yun po. Ang aking album, Being Ice, it's on Spotify, iTunes, Apple Music, and other streaming platforms. And also, I have a YouTube channel. Puntahan nyo na lang po, Ice Higuera. Once again, thank you so much for drinking and celebrating with Ice. With Ice tuloy. With us, With Ice. us, Sure po. You'll never know. Thank you so much sa iyong presensya. Salamat sa iyong oras. And of course, salamat din, AC. Yes. AC, thank you. Palakpakan naman
natin! Yung ating 7,000 studio audience. Yes. Grabe, 5 million ang nanonood. Ang dami, diba? Yes! I love it. May mga nandiyan pa po sa baba. Hello po! Yes! Ayun pa, hi! Yes, kaya naman kayo mga 5 million dyan, please like, comment, and share on this vlog episode. At syempre, subscribe na rin kayo sa The JSM channel. At syempre, i-click yung mga buttons dyan sa ilalim. At kung meron kayo request kung sino ang gusto nyong drinking buddy, drop nyo na yung name sila sa comment section. Kontakin namin sila. Go nyo na yan. For more inspiring kwentuhan at inuman na may hatid na good vibes, you are always welcome to join our mini party. Because every day, there's always a reason to celebrate. Tama yan. Let's drink to that! And let's eat to that! Naubos niya! Oh.